Isang komplikadong araw para sa amin kung saan sa loob ng 2 taon, tuwing dumarating ang araw na ito, halos nagtago kami sa lahat dahil wala kaming mapuntahan. At gaano ba kakaibang pakiramdam para sa akin na sabihin, oh, ngayong taon may puntod na kaming mapupuntahan. Kami ay naging bahagi ng isang tila nakatigil na dimensyon ng dalamhati at ngayon lang kami nagsisimulang makabangon o maghilom. Tunay nga may malaking karangalan sa katotohanan. Mula sa libo-libong mga bayani sa paglipas sa mga taon, nagpasya ang Chief of Staff na itampok sina Itay at ang kanyang mga tauhan dahil ginawa nila ang hindi inaasahan at lampas pa sa tungkulin nila. At alam nila na misyon nila ang iligtas ang buhay ng tao at hindi sila nag-atubili. Sumugod sila sa panganib at pinatay ang maraming masasamang tao na nagbabalak pumatay ng mga Hudyo dahil lang sila ay Hudyo. At ibinuwis niya ang kanyang buhay. At para sa amin, alam mo, mahirap ang araw na ito na maupo dito at isipin kung anong mga bagay na hindi na magagawa ni Itay sa inaharap. Anong klaseng buhay sana ang meron siya? Ang sakit na inilalarawan mo ay nararamdaman din sa buong bansa ngayon. Bayani siya ng Israel at naalala naming ilang beses tayong nag-usap nitong nakaraang 2.5 taon. Naalala namin ang mga kwento ng pagmamahal niya sa pamilya. Nagpalit siya ng day off sa ibang sundalo para makauwi sa bar mitzvah ng kapatid niya makalipas ang 1 linggo. Kung tama ang tanda ko, mahilig siya sa basketball. Kwento mo naman ang kanyang pamana at ang iyong mga alaala kung maaari. Alam mo, karaniwan lang siya. Parang batang kapitbahay. Mahilig siya maglaro ng basketball, umakyat sa pader, at gustong-gusto niya ang Boy Scouts. Alam mo, isa siyang bata na talagang naging bahagi ng kanyang komunidad bilang isang counselor. Alam mo, naalala pa rin namin yung araw na tinalo niya ako ng patas sa basketball. Masakit na alaala yun. Pero siguro lahat ng ama ay kailangang pagdaanan yon. Pero mahirap talagang pag-usapan yung usapin ng pagbangon. Kasi para sa amin, may ilan pa kaming mga tanong na bukas pa. Tulad ng libo-libong iba pa na nagtatanong din sa sarili tungkol sa nangyari bago ang Oktubre 7. Alam mo, ano ba ang alam ng gobyerno at ng IDF? Sino ang may alam nun? Anong mga hakbang ang ginawa nila? O mas mahalaga pa, anong mga hakbang ang hindi nila ginawa at bakit? Bukas pa rin ang mga tanong na yan para sa atin at sa buong henerasyon ng bayani. At sana ay makuha natin agad ang mga kasagutang yon na hindi tayo pinatutulog sa gabi. Dahil kung wala yon, parang hindi pa rin tayo makausad, kumbaga. At umaasa ako na kahit paano may mabubuong komite na mabibigay daan para malaman natin ang totoong nangyari bago ang Oktubre 7. Na, alam mo, kinailangan humarap si Itay at magpakabayani. Kapag naging bayani ka, ibig sabihin, may isang tao na hindi nagawa ang dapat niyang trabaho. Kasi hindi mo naman kailangan maging bayani nun. Pero yun ang ating tadhana.